Our previous topic is about rectangular beams, which we designed it either singly reinforced or doubly reinforced. But there are types of beams that are not rectangle, like T-beams in L-shaped beams. So, paano nagkakaroon ng T-beams at saka L-shape? So, T-beams are formed when reinforced concrete floor slab, roofs, and decks are cast monolithically with their supporting beam. So, ibig sabihin, kung titingnan muna natin tong ano yung style ng T-beams, kaya siya tinawag na T-beams kasi nagmumukha naman siyang T. Tulad ng example natin na to, itong example na to ay nagmumukha siyang T. Pero kung yung beam naman natin ay ganyan, T pa rin naman to, kahit ganyan. Ito lang ang hindi siya, kung baga is L-shape kasi kung titignan nyo, nagmumukha naman talaga siyang L. Dito sa L-shape naman, ito yung flange natin. Ito yung wave. So, dun sa sinabi niya na T-beams are formed when reinforced concrete floor slab or roofs and decks are cast monolithically with their supporting beams. Ito yon. Halimbawa, ito kasi naka 3 dito. So, gagawin nating hindi siya 3D kundi ganyan. So, ito yung L na beam natin. Tapos, ito yung para sa T natin na beam. So, ito, nung ginawa natin ito is minsan ang binuhos na natin to. So, yun yung requirement ng T-beams. Yung minsanan natin siyang binuhos, hindi yung una pinutol natin dito. Binuhos muna natin tong beam na to. Tapos, nung susunod, saka natin tong ibubuhos naman yung slab na to. Kundi sabay-sabay siya. Yun yung sinasabi dito, kaya monolithically cast o sabay-sabay siyang ibinuhos. So, sabi pa dito, the parts of the slab around the beam called flange would work like the beam in resisting longitudinal compression force. Halimbawa dito sa nasa taas na to, ito is isang ano to, dito hanggang dito sa ilalim ng isang beam na to is slab ito. Kaya lang may part ng slab na magre-resist siya dun sa compression. Kaya nasama siya dun sa design ng beam natin. Hindi lang yung beam sa ibaba ang magre-resist sa compression, kundi pati din yung itong part na to. Ito, meron naman tayong provision ng code kung ano yung effective nito. So, ang tawag dun sa flange na to, yung dito sa may ano nito ay effective flange o dito yun, BE. So, meron dun sa provision kung ano yung required na length ng beam effective flange na to. So, HF yung height ng flange o kaya height ng slab. Yung iba, yung HF yung iba, meron naman gumagamit ng thickness o H lang. Kaya, titignan nyo lang at baka magkalito-lito. Yung H kasi na to is ginagamit lang natin dun sa beam na ganyan. Yan yung ano nito, yung height ng beams lang na to natin gagamitin yung H para hindi siya pare-parehas. Tapos yung HF is para dito sa height ng flange o yung thickness ng slab. Huwag na natin tong gamitin yung T na to para hindi tayo malito. Ito lang, basta yung HF is yung height ng flange o kaya yung thickness ng ating slab. Design of reinforced concrete T-beam codes. So ito yung ano natin, yung codes na base siya sa National Structural Code of the Philippines 2015. So sabi dito sa chapter na 406.3.2 T-beams geometry, for non-pre-stressed T-beams supporting monolithic or composite slab, the effective flange with BF
shall include the beam width BW plus an effective overhanging flange with an accordance with the table 406.3.2.1 where H is the slab thickness and SW is the clear distance to the adjacent web. So, meron tayong meron tayong illustration dito sa kabila. So, ito yung beam effective natin hanggang dito. Tapos, ito naman. So, yung sinasabi na clear distance to the adjacent web is ito yon. Yan yun. Kaya siya meron siyang SW. I-denote natin siya as SW. Ganun din dito. Meron isang SW sana dito. May nakaganyan na SW dito kasi clear spacing din to. Kung meron, tapos dito naputol lang to kasi kulang na yung space. Pero kung meron pang isang anuli dito, isang beam, ganun din, meron din siyang nakaganyan na isang SW na naman. So, sabi dito sa table 406.3.2.1, dimensional limit for effective overhanging flange with 4 T-beams. So, ito, flange location, ito, yung each side of wave, ito yung, nilagyan ko na siya ng ganito. Pero dun sa, sa libro ng code, wala ito. Ako lang naglagay nito para mas madali nating maintindihan na dalawa yung flange na. So, effective overhanging flange with beyond face of wave. Ito ang sinasabi dito na effective overhanging flange with beyond face of wave is ito yon, yung effective, yung ito lang. Dito hanggang dito lang to. So, yun yung sinasabi nung nung table na to. So, ibig sabihin, list of sa tatlo na to. Ano yung pinaka maliit sa tatlo na to? So, itong 8 times height. So, kung ano daw yung HF natin, instead na yung H yung ilalagay natin dito, kundi height of flange. So, halimbawa, dito is, sabihin natin, yung part na to is 100 mm. So, 8 times, so 800 mm. So, 800 mm. So, ang sinasabi lang naman doon is para lang dito. Para lang sa isang side na to. Ngayon, since dalawa naman yung side, ita-times 2 ba natin? Pwede rin, di ba? Kasi, sinasabi naman isang lang yon sa isang side lang. So, ngayon, paano naman dito sa kabila? O, di ba? Magano tayo ng 8 times yung height of flange natin o yung height ng slab natin. So, i-times 2 na natin. So, kung tinimes 2 natin to, 1,600 mm. Ngayon, ang natin yung dalawa lang na to. Ito lang yung kinonsider natin. Hindi natin nakuha yung part na to. So, para makuha natin yung part na to, maglalagay tayo ng BW. So, i-add natin tong beam wave na to. Yung wave ng beam, yung distance na to. So, kaya titignan nyo, nilagyan ko na siya nung mas dito, mas detalye na equation. So, B effective is equal to BW plus 2 times HF na to. O kaya kung gusto nyo, diretso na natin to na 16 HF. Yun yung sinasabi nung H na to dito. Ngayon, dito naman sa baba, yung SW 1/2 2 na to. Yung sinasabi dito na SW 1/2 2 sa isang side lang na naman to. Sa halimbawa dito uli. Dito na lang para meron tayong So, sabihin natin na yung natin dito is 3,000 mm.
Tapos dito is 2,500 mm. So, yan yung clear distance to the adjacent wave natin na yung 3,000 at saka 2,500. So, sabi dito, yung clear distance over 2. So, meron tayong 3,000. So, 3,000 divided by 2. Dito naman sa kabila, 250 divided by 2. Kung titignan nyo, meron kasi yung mga ibang book na ang nilalagay is ganito. BW plus 2 tapos x over 2. Ganyan yata yon. Ang nangyayari is ina-assume nito, okay naman to, wala namang problema dito. Kaya lang, pagka ang nangyari yung SW natin na to is magkaiba. Kung 3,000 to at saka 3,000 to, okay lang na gamitin natin to. Pero hindi halimbawa, 3,000 to tapos dito naman is 2,500 to. Hindi iba na. Kaya mas mainam pa rin na ganito na lang yung gamitin natin na equation. So, kung di-divide natin to, magiging yung dito hanggang dito is 1,500. So, dito naman is 1,250. Ngayon, hindi pa rin kasama yung BW na to. So, i-add natin tong BW na to. So, plus BW to saka ito naman, BW plus magiging 2,750 mm na dito. Ngayon, dito sa pangatlo, yung ln over 8 na to, yung ln na to is yung length ng beam, longitudinal length. So, ito yon. Kaya nilagay na dito. Ano yung haba nung magiging beam na to? So, yun. Ito yon. Ano yung magiging haba nung beam? So, yun yung ln over 8. So, titingnan natin, kung halimbawa yung length ng beam natin is sabihin natin 6,000. So, the 6,000 divided by 8. So, yun. 6,000 divided by 8, ito is 750. So, ngayon, BW plus 750. So, kung titignan natin kung ano yung least, sabi, ano yung pinakamababa sa tatlo na to. So, kung titignan natin, 1,600 mm tapos 2,750 mm tapos 750. Ito yon. Ito ang kukunin natin na may giging B effective natin. Para lang sa ano to, sa value ng T. Ito lang ay para sa T-beams. Yung nagbumukha talaga siyang T. Ngayon, para naman dun sa side na to, yung nagmumukhang L na to, ito yung gagamitin natin na equation. Since dito sa L na shape, iisa lang yung ano natin, ito lang. Ito lang yung kino-consider natin na flange. So, kaya kung makikita nyo rito, sa medyo simplified na equation, 6 times yung h ng height lang ng flange. Wala nang 2 kasi isa lang. Tapos, dito, mali to. Dapat wala tong isa na to. So, SW divided by 2 lang. Dapat to. Wala na yon. Tapos, sa baba niya, ln over 12. Ito, ln over 12 to. Ito naman, mali to ha. Pakitignan lang. BW plus ln over 8. Tapos, BW plus ln over 12.
So ngayon, again, titingnan ninyo kung ano yung mas mababang value dito sa tatlo na to, yun ang ilalagay natin na magiging BE. Pero meron naman talaga yung ano din, yung talagang i-design na talaga natin siya as T-beam. Hindi siya ginawa sa slab, hindi siya galing siya sa slab na beam. Kundi talagang T talaga siya, T-beams talaga siya, ito yon. So, ang tawag naman doon is isolated T-beams. So, may provision din yon o code. So, isolated non-pre-stressed T-beams in which the flange is used to provide additional compression area shall have a flange thickness greater than or equal to 0.5 beam width in an effective flange width less than or equal to 4 times nung beam width natin. So, yung height nung ano natin, yung height nung flange niya na to, yung height nung flange niya na to is, it's either equal or greater than 0.5 yung width nung beam natin na to, yung BW na to. Tapos, yung BE naman, yung ito, yung or the effective width of flange, itong BE na to is it's either equal or less than 4 times nung ano na to. So, ibig sabihin, kung 300 mm to, 300 mm yung BW natin, dapat yung height ng flange natin is nasa 150 mm pataas. Hindi siya bababa sa 150 mm. So, yung B effective naman natin, yung effective flange natin is 4 times tong 300. So, 1,200. Dapat mas maliit siya dun sa 1,200. O gusto nyo, 1,200 na yun. So, meron tayong dito, condition sa beam construction. Sabi dito, T-beam construction. In flange in wave concrete shall be placed monolithically or made composite in accordance with section 4.1 6.4. So, ang sinasabi dito is dapat nakaano siya monolithically o dapat talaga sabay. Sabay niyo siyang ibubuhos para para ma-achieve natin yung maximum bonding ng ating concrete. So, 407.5.2.3, if primary flexural reinforcement in a slab that is considered to be a T-beam flange is parallel to the longitudinal axis of the beam, reinforcement perpendicular to the longitudinal axis of the beam shall be provided in the top of the slab in accordance with A and B. So, ito yung E at saka ito yung B. This provision does not apply to joist construction. So, slab reinforcement perpendicular to the beam shall be designed to resist the factored load on the overhanging slab with assumed as act as cantilever. And only the effective overhanging slab with in accordance with section 406.3.2 need to be considered. Tapos, meron naman tayo dito sa 407.5.3.2.3. If flanges of T-beams are in tension, part of the bonded flexural tension reinforcement shall be distributed over an effective flange with as defined in accordance with section 406.3.2. So, ang sinasabi nito is yung natin, kung yung beam natin is in tension o in negative moment, kasi kung positive yung beam natin pag ito yung beam natin, yung positive moment natin is nakaganyan. Ito yung bending na is nakaganyan. Pag negative naman, yung bending natin nakaganon. Usually, ma-encounter natin tong negative moment na to pagka doon tayo sa fixed support. O ibig sabihin, meron tayong isang column dito tapos isang column dito. So yung magiging nito, bending niya is magaganyan.
So dito negative moment, tapos positive moment dito, tapos negative moment din dito. So pag sa future natin ng mga example, din natin makikita yung negative moment. But not wider than the length, ito yung ln over 10. If the effective flange width exceed L over 10, additional banded longitudinal reinforcement shall be provided in the outer portion of the flange. Ganun din dun sa ating rectangular beam, meron din tayong AS minimum. Ito yon. AS min shall be the greater of E and B. So kung titingnan ninyo, halos parehas siya dun sa natin, sa naunang reinforced concrete natin na rectangular. Ganito din yung niya, AS min niya. Kaya lang meron tayong nakalagay dito na for a statistically determinate beam. Ano yung mga example ng statistically determinate beam? Ito yung mga simply supported beam, cantilever beam. Yung mga yung natin, simply statistically determinate beam. So for a statistically determinate beam with flange in tension, the value of BW shall be lesser of BF in, yung ito na to is yung nung flange in 2 times yung wave. Yung dimension ng wave natin, 2 times yun. So, ano yung mas maliit dito sa dalawa na to? Yun yung gagamitin natin. So, sa reinforced concrete T-beams, meron tayong dalawang case. Yung sa case natin na una is yung E. O yung height ng stress block natin is less than siya or equal dun sa height of flange o yung height ng slab. So, dito, kung yung E natin is less than yung height of flange, so makikita nyo dito, nasa taas siya. Ito yon. I-design natin to as rectangular beam. So, i-design natin siya as rectangular beam. Kaya kung titignan nyo, parehas lang yung niya, yung tawag nito, equivalent stress block at saka yung strain diagram niya. Magkaparehas siya dun sa rectangular beam. Kung yung A pa rin natin is equal to HF, ganun pa rin. I-design pa rin natin siya as rectangular beam pa rin. Design as rectangular beam. So, design as rectangular beam pa rin. Ngayon, din sa case 2 natin, ito yun yung case 2 natin. Pagka yung A natin is greater than yung height ng flange natin o yung thickness ng slab. Kasi meron na siya nung part na to. So, hindi na natin siya ma-design as rectangular. So, may dalawa tayong paraan para i-design natin. Hahatiin natin siya. So, hatiin natin siya into 2. Dalawang section. So, dito, halimbawa, hatiin natin dito. So, bali yung na to, isang rectangular beam na malaki at saka isang flange. So, yung flange na to, pagka ginawa natin siyang flange, edi at least ito is rectangular to. Madi-design natin to as rectangular. Tapos, rectangular beam na to na pataas, ito naman siya dito. So, kung titignan ninyo, mas na-simplify na natin siya. Ang lang dito sa part na to, meron na tayong imbis na yung B effective natin is meron na siyang nabawas na BW. Ito yung part na nawala. Ito yung BW. Pero kung titignan nyo, halos naging rectangular na uli siya dito sa part na to. So, meron tayong moment para sa flange, meron din tayong moment para dun sa wave, para dito sa beam na rectangular dito. So, kung titignan nyo, parang dun sa ang kakalabasan niya ay
parang doon sa doubly reinforced yung style, pero hindi naman siya doubly. Singly reinforced pa rin to. Singly reinforced T-beam to, hindi siya doubly. So, meron tayong T is equal to T plus TW. So, ito yon. Tapos, ito yung TW. Tapos, meron naman tayong moment. Nominal moment. Tapos, i-add natin sa moment ng F, saka sa moment ng wave. Tapos, meron tayong area of steel is equal to ESF plus ESW. Ito yon. Ito yung magiging equation natin kung sa singly reinforced natin siya kukunin. Kung titingnan ninyo, so CF tapos D, magmo-moment tayo. Ito yung ano natin, yung moment. Moment ito yung lalabas. Pag mag-moment naman tayo dito, ito naman ang lalabas. Pag pinag-add natin, yun yung magiging nominal moment natin sa singly reinforced concrete beam. Kaya lang, meron din naman tayong tinatawag na doubly sa T-beams. Ito yung magiging equation natin. So, original lang naman, yung equation dito sa taas sa singly, idadaglag lang natin tong part na to. Ito yung sa compression steel. So, meron tayong uling D minus D prime. Kung yung ano natin, yung mga load naman natin is medyo magagaan naman ng yung load natin, hindi natin naaabot tong doubly reinforced na to. Kasi, sa lawak ba naman nung ano na to, sa laki nung flange na to, malaki yung capacity nung flange na to. Kaya, bibihira lang na yung T-beam natin is i-design natin siya as doubly reinforced. Maliban na lang kung yung load natin is malalaki talaga. Doon talaga nagkakaroon tayo ng doubly reinforced na concrete beam. Ngayon, dito sa T-beams, halimbawa yung sabi ko nga, meron tayong poste dito. Tapos, isang poste din dito. Pasensyahan nyo na at hindi maganda yung pagkaka-street eh. Dito yung ano natin, pag nagkaroon siya ng load dito, so kung titingnan nyo, meron tayong negative moment dito at saka positive moment. So yung magiging bending natin is magkakaganyan. So, ito, positive moment dito sa baba. Negative moment naman dito. Negative moment. Pag nangyari to, yung dito sa banda nung, yung para sa ganito, ito is para sa positive moment. Yung pagdi-design natin ng ating T-beam. Pero pagka ang moment natin is naging negative, ito yung beam natin. Yan yung beam natin. So, pag ganyan yung ano natin So, dito yung compression area natin. Compression area to. So, dito sa taas, ito yung tension. Ngayon, pagka ganito yung nangyari, yung concrete is weak in tension. So, yung flange na to, o yung area ng flange na to hanggang dito, is wala na siyang kinukonsider na natin siya as wala siyang contribution dun sa strength ng section natin. So, dito natin ilalagay yung tension reinforcement. So, nakadistribute siya dito sa flange na to. Dito natin siya i-distribute. So, dito, i-consider natin to as rectangular. Ang design nito is rectangular. So, sa part na to, magkakaroon tayo ng, it's either, madidesign natin to as doubly kung limited din tayo sa size nung kung yung halimbawa, yung area nung wave dito sa baba, hindi niya kaya yung load. Magkakaroon tayo ng isang
ano dito, meron tayong ES dito, meron tayong ES prime dito. Madi-design natin talaga as doubly. Pero madi-design natin as rectangular. Ito lang yung pagkakaiba lang kung maging positive yung moment natin kasi yung flange yung mako-compress.